Hi, kumusta po kayong lahat? I'm Will BTV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagturo din po ang tekstural tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, sinisimbolo kong ganyan. Huwag na rin pong kalimutan i-share sa friends and family kung mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pagtitips-tural, pag-vlogs ng iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel na ito ay meron po kayong mga libre na gamutan, libre na natural na halamang gamot na nakukuha ninyo dyan sa paligid ng bahay ninyo. Or meron po kayong naiiwasan na mga sakit, nakakaiwas po kayo sa dapat ninyong ma-encounter na mga sakit dahil sa channel po na to. Bago ko po umpisa ang pag-tutorial ko, pinasalamatan ko po yung mga subscriber. Thank you for all subscriber, all viewer. Thank you for new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung pong channel natin ay patuloy po nag-grow dahil po sa mga taong sumusuporta dito sa channel ko. I'm happy po. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala sa channel ko. Ganon din po dun sa mga nanay kung saan sila yung pinakamadami ng subscriber, yung mga nanay po na 65 or 54, 35 and 24 years old. Ganon din po yung sa mga tatay na sumusuporta or sa mga iba pa na hindi ko nabanggit. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Lalo po ngayong mainit yung panahon, mag-ingat po kayo kasi delikado yan na heat stroke, sakit sa puso, at iba pa high blood kapag panahon ng tag-init. Okay. Ang i-tip story ko po ngayon, yung kapag yung anak ninyo or yung bata, nag-aaral pa lang siyang kumain, yung mga bawal po niyang kainin, kasi yung bata, kapag yan ay nag-aaral pa lang kumain, mahina po yung panunaw niya sa loob ng katawan niya, di ba? Kapag yung bata nga ay nag-aaral pa siya or 8 to 1 years old, di ba, yan ay nakain. Pero mahina yung panunaw niya, hindi niya kagad. Ang ibig ko sabihin, hindi niya agad matutunaw yung kinain niya sa loob ng tiyan niya. Okay. Yan po yung tips natin ngayon. Tips number 1, bawal mo ipakain sa bata na nag-aaral pa lang kumain. Bawal na bawal mong ipakain mais. Mais na nilaga, mais na inihaw, mais na binatog. Kahit anong uring luto ng mais, bawal na bawal mong pakainin niya ng sobrang dami yung bata. Kasi kapag hindi yan natunawan, nadurog sa loob ng tiyan yung mais, sasakit ang tiyan yan or magtatae. Kapag hindi niya nalabas yung mga mais na buo, hindi nga niya na durog, kasi mahina yung panunaw niya, pwedeng ma-hospital po yan o tatarak ang mata niyan kapag nasobrahan siya ng pagkain ng mais, kahit anong uri ng mais. Yan yung tips number 2, bawal ipakain sa batang napakadami. Tips number 3, bawal ipakain sa bata na sobrang dami yung kamuting kahoy. Kamuting kahoy, matigas din yan, lalo na kung kamuting kahoy na kulay dilaw o may kamuting kahoy na sobrang tigas kahit lagain mo. Kapag nasobrahan yung bata niyan, sasakitan tiyan yan, magtatae, hanggang sa ma-hospital yan. Pinakain mo ng kamuting kahoy kasi matigas din ang kamuting kahoy. Tips number 3, bawal may pakain sa bata yung saging na hilaw. Saging na hilaw yung kagaya ng siroy. Mabuti pa yung niba kasi malambot-lambot. Yung siroy, alam niya siroy, yung ginagata siya. Ginagata, tapos ilalagyan ng gata na coconut milk, tapos may sukal or asin or ilabo na hilaw na saging. Bawal na bawal mo ipakain niya sa bata. Yung sobrang dami yan kasi hindi nga yan matutunawan at matigas yung saging. Yan yung tips number 3. Tips number 4, bawal mong pakain sa bata yung kagaya ng mga gulay na hindi natutunaw sa kanila, kagaya ng kangkong, talbos ng kamote, ano pa yung mga gulay dyan na matitigas na hindi kayang tunawin ng tiyan niya hanggang sa sumakit yung tiyan niya, magtae, hindi niya nailabas yung mga gulay. Kung yung pakainin na sobrang dami, kaya na kangkong, talbos ng kamote, kung matigas lalo yung luto, hindi makatutunawan yung bata. Napapansin niyo, di ba? Pag tumain yung bata o tumain yung baby, kung ano yung kinain niya, buong buo pa yung sample gulay. So, tingnan mo sa dumi niya, buong buo pa, hindi na lusaw yung gulay. Diba? Yan. Pwedeng sumakit ang tiyan yan pag napakadaming napakain na gulay. Yan yung tips number 4.
Tips number 5, bawal ipakain sa bata yung karne ng baka. Kasi makunat yan eh. Karning kalabaw, karning kabayo, tupa, baboy damo. Then ano pa yung makukunat natin dyan na karne na matagal lutuin, matagal malusaw sa loob ng tiyan. Karning baka, kalabaw, kabayo, o baboy ramo. Bawal ipakain sa bata yung sobrang dami na karne. Kasi hindi rin yan matutunawan sila. Mahina pa nga yung panunaw nila kapag pinakain mo yan ang mga karne na banggit ko. Tips number 6, bawal ipakain sa bata yung mga pagkain na kagaya ng yung ubi na matitigas. Alam niyo yung ubi, maraming uri ng ubi. May ubing malambot, may ubing sobrang tigas, may ubing sobrang kunat. Yan, yung ubi na sobrang tigas, yung tinatawag na carnotse. Yan, matigas yan. Pag yun na marami na pinakain sa bata, pwede siyang sumakit ang tiyan or magtay, hindi na lulusaw. Kaya ng ubi na ligaw, nakakain yan, ubi na ligaw. Hindi masyado siya lumambot. Huwag niyo pakainin yung anak niyo para wala kayong problema. Pwede yan sigurong yung ubi, kagaya ng ubi na yung puti. Di ba may puti na ubi? Pwede yan, kaunti lang. Kagaya nung maraming uri ng ubi kasi. Meron na ubi na ligaw, kagaya ng carnotse, kinakain din. Matigas yan. Ubi na tininta, yan, pwede pa yan, kainin. Malambot yan. Ubi na yung kasunod sa tininta. Ubi na baro. Yan, maraming ubi. Burot. Yung burot, pwede yan sa bata. Kaso mga kaunti lang. Kasi yung burot, malambot yan. Nami. Nami, yan. Bawal di pakain sa bata. Kasi matigas yung nami. Lalo kung nilaga mong nami. Yung nami, lason yan. Kung hindi kayo marunong mag-process yan, nakakamatayan. Yung katas niya. Pero masarap yan, yung nami. Yung nilalagay sa ilog para umanod yung lason niya. Tapos ibabalad sa sikat na araw. Yan, pagkain din yan. Huwag niyo pakainin yung bata ng nami na ganyan. Matigas yan sa tiyan, hindi matutunawan. Yan yung tips number 5. 6. Tips number 7, bawal mo ipakain sa bata. Ipakain ng ipakain. Yung mga nuts. Kaya ng walnut, pili nuts, kilaway nuts. Then yung mga pili, matitigas kasi yan, lalo kung yung luto niya, yung mga prito or mga sinangag, matigas yan, mani. Parang yung uri ng mani or nuts, walnuts, mahal lang kilo niyan. Or utaw, yan, kagaya ng kakao, kasama yan sa mga nuts, kakao, ginagawa na chocolate, yung buto ng kakao. Yan, bawal na bawal yan ipakain sa bata ng sobrang dami kasi hindi sila nga matutunawan kapag pinakain niyo yan para hindi kayo mag-hospital o iwas kayo sa sakuna o sa sakit ng mga anak niyo. Yan yung tips number 7. Tips number 8, bawal niyo ipakain sa bata yung mga kung saan siya galing. Example, bumili ka ng fishbowl, bumili ka ng kikiam, papansin mo, saan yung kikiam sa fishbowl, saan nakalagay, di ba wala siyang takip. Pwede yung anak niyo yan magtai or mga hospital, saka matigas yan, kikiam, fishbowl, matigas yan. Huwag niyo ipapakain yan sa anak niyo, sobrang dami, hindi rin natutunawa, saka madumi siya, mapansin mo. Kasi tayo, kaya kinakain natin, kaya natin ang immune system natin. Yan pati yung pag hindi kaya ng bata, yung immune system, pag kinakain ng fishbowl, kikiam, tapos yung nagtindahan ng nagtitinda, nasa tabi ng basurahan, mas maraming nadaan na mga sasakyan. Siyempre yung alikabok, pupunta ron sa kawali na nagkaperituhan, kikiam, din pupunta yun sa mga sos, pag bukas niya at gasawsaw, lalo kung nakatiwang-wang, nakakasakit yung bata, o sasakit pa yun. Yan, yun yung tips number 8. Okay, tips number 9, bawal mo ipakain sa bata yung mga isda na matitigas. Hindi yan matutunawan yung mga isda na matitigas. Alam niyo yung isda matitigas, gaya ng lapu-lapong itim. Yan, bawal ipakain sa bata, sobrang dami. Hindi siya tutunawan sa loob ng tiyan. Pugita, hindi yan natutunaw sa loob ng tiyan ng bata. Piling sumakit ang tiyan niya kasi makunat yung pugita. Yan. Balatan, alam niyo yung balatan. Yung balatan kinakain yan yung parang patula
Bawal sa bata yan ng sobrang dami. Huwag nyo pakainin yung anak nyo ng mga ganyan kasi hindi nga matutunaw yan sa loob ng tiyan nila kapag pinakainin nyo ng mga hilaw, matitigas. Okay. Yan yung bawal ipakain sa mga baby. Tips number 10, bawal ipakain sa bata. Dalas. Mga isda na kinilaw. Matigas yan. Kinilaw na galunggong. Kinilaw na hipon. Kinilaw na tawag dito, bangus. Matigas yan. Baka magsuka sila pati. Then, hindi matunawan, magtahi, ma-hospital, sumakit ang tiyan. Hindi nila kaya yung mga ganyan na pagkain. Kasi bibig pa sila eh. Yung immune system nila mahina pa kaya hindi nila kaya yung mga kinilaw na isda yan. Matigas pati yan. Okay? Yan po yung tips number 10 para iwas po kayo sa mga anak ninyo. Hindi nyo mapakain na mga bawal kainin nila para hindi sila magtahi, madala sa ospital, magkasakit, o ano pa mang uri ng sakit na makuha niya kapag pinakain mo ng mga pagkain na banggit ko yung tips number 10. Okay? Isang bago lang po dito sa channel ko, paki-subscribe, paki-likes, and paki-share po sa mga nanay po na hindi alam nila yung bawal ipakain sa mga baby. Yung nag-aaral pa lang na kumain. Yan po yung tips number 10 para sa mga nanay, beginner na nanay, old na nanay na yung ibang sinabi ko ay hindi pa nila alam. Okay? Thank you for watching. I'm Welby TV. Bye-bye. Mabuhay po kayong lahat. Ingat po kayo sa sobrang init ng panahon kasi uso ngayon yung heat stroke, high blood, then skin diseases, tapos yung mga sakit na kagaya ng bulutong tubig, bungang araw. Ingat po kayo. May mga libre po dyan naman na gamutan sa lugar ninyo. Konsulta na po kayo sa mga libreng gamutan.